Natural sa mga buhay ilang ang umiwas at magtago kapag nakakakita ng tao. Parte ito ng defense mechanism nila para manatiling ligtas. Pero hindi palaging ganito ang sitwasyon. Dahil para sa Visayan wartipig na si Anakin, uwak na si Wak, North Philippine Hawk Eagle na si Bagwis, at ang mga sea snake ng Crocodile Island sa Pangasinan, hindi banta ang mga tao, kundi mga kaibigan. Sa nagdaang taon, maraming pagkakaibigan sa pagitan ng tao at buhay ilang ang nabuo. Meet Anakin, ang friendly Visayan wartipig ng Bayawan Nature Reserve. Isa sa paborito niyang tao si Justin, ang reserve manager ng lugar. Agad siyang umunat-unat at nagpahimas. Biglang hihiga para naman magpa belly rub. Dog yarn. Nang maramdaman na wala nang humihima sa kanya, nilapitan niya muli si Justin para sa isa pang kamot. More pa raw. This is a very vulnerable position for a wild animal to show another animal its belly. Sniff around, sniff the people, and then if he's like, you're friendly, then he'll roll over. Kung mabait si Anakin sa mga kasama niyang tao dito sa Bayawan Nature Reserve, ganon din kaya sa mga dayo na tulad ko? Medyo kakaiba itong gagawin natin because we're going to enter into an enclosure ng isang baboy damo. Kasi usually yung mga baboy damo na na-encounter natin in the past, talagang manunugod no matter how tame they are. So si Anakin has been here for how long? 5 years. And this one, very aggressive yung species nito eh. Dapat, very territorial and all that. And yet, look at this guy, oh. Oh, papa, belly rub pa. Belly rub nga tayo. Belly rub, belly rub. Belly rub. Oh, belly rub. Belly rub. Ba, talagang pumipikit-pikit pa siya, oh. Pumipikit-pikit pa yung mata niya. Yan ang gusto mo, belly rub. Belly rub ang bibi. O baka katulog pa. Critically endangered o nanganganib ng mawala sa wild ang mga Visayan wartipig. Dahil ito sa hunting at pagkawala ng kanilang natural na tirahan. Gaano man nakakatuwa ang pagiging maamo ni Anakin, nakakalungkot lang isipin na hindi na siya maibabalik sa wild dahil nawala na ang wild instincts nito. Ang madalas ituring na malas, best friend kung ituring ni Erben. Siya si Wak, ang kaibigang uwak ni Erben. Mahaw, 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 noy. Tuwing umaga, humuhuni ng malakas si Wak para tawagin si Erben. Oras na kasi ng kanyang almusal. Pagbukas ng kanyang kulungan, hindi agad ito lumilipad kundi dumadapo sa kanyang kamay. At ang kanilang good morning sa isa't isa, Wow. Wow na ya. Wow. Mahaw. Noy. Wow. Wow. pero kapag sinabi ni Wak na Mahaw. Mahaw. Oh, sige na rin. ang mahaw ay salitang hiligay nun ng ibig sabihin ay almusal. Mahaw. Noy.
Open. 2009 nang makuha ni Erben si Wak sa isang natumbang puno pagkatapos ng bagyo. Mahaw. Mahaw. Noy. Simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Ano, may balahibo na siya noon? Wala o pa. Wala pa. Yung nakapikit pa yung mga mata. Imprinting ang tawag dito. Behave. Ayun yung mga nangyayari kapag nag-aalaga tayo sometimes ng wildlife. Sa una, because we're already changing their habits, their reaction to the environment, their natural instincts, we are already altering. No, so hindi na nila alam kung saan sila makikibagay, how to escape enemies, how to interact with other birds of the same species niya, no? So lahat yan we're altering, and it will be very difficult for this bird to be released back into the wild. Isa sa pinakamakamandag na uri ng ahas sa buong mundo, ang mga sea snake. Kapag natuklaw nito, maaaring humantong sa kamatayan. Pero si Nick, walang takot. Dahil ang turing niya sa mga ito, mga kaibigan. That's a crocodile head. At nakita mo yung may butas, yun yung tinatawag na eyes of the crocodile. Pagdating pa lang sa Crocodile Island, nagulat ako sa sumalubong sa amin. Ang laki! Ang laki! It's a yellow lip banded sea crate. Tugasi kung tawagin nila ang mga banded sea crate. So here nagpapahinga yung banded sea crate. And ang size niya medium lang. Mahihain siya. Hello. So nung nakakita ng tao, medyo umiiwas-iwas na siya. Higit 3 taon ng caretaker sa islang ito si Nick. Mga ninuno niya raw ang may-ari ng isla. Bakit mo sila tinuring na kaibigan mo? Hindi naman sila nangangagat, sir eh. At saka nasanay din po ako dito kasi sa Culebra Island dati, sobrang dami doon, sir. Kung si Nick, pinupuntahan sa isla ang mga kaibigang makamandag na ahas. Si Emboy naman, pabalik-balik sa kanila ang kaibigang agila. Sa loob ng 4 na buwan, naging malapit na si Emboys at Bagwis. Alam mo, napadpad lang yung agila na yun, ano? Pero actually, yung ibabaw ng garahe na yun, yun yung pinakatambayan nitong si Bagwis. Si Bagwis ay isang North Philippine Hawk Eagle. Ibig sabihin, kumakaunti na ang kanilang bilang sa wild. Paano napunta sa'yo itong agila? Nangawit po kami ng nyug. Palitan po kami sa pagkakawit. Hindi po namin akalain yung nyug na may bangabagin siya. Nandun po yung pugad niya. Hindi ko po naisipang ikulong kasi gusto ko maging malaya po talaga siya. At kung umalis po siya dito sa lugar namin, kasi wala naman po kundi hindi ko man hinahangad at tumagal po siya dito. Dahil hindi pa lubusang sanay sa tao, may pagkakataon pang tuluyang makabalik sa wild si Bagwis. Nakita ko yung determinado itong si Emboy na maging malaya na sa kanyang pangangalaga. Pero nandun din yung lungkot na pilit na itinatago sa akin ni Emboy. Kaya natutuwa ako na hindi niya masyadong ginawang attach yung kanyang sarili kay Bagwis. Bagwis, you do better, ha? Go out and look for your partner. Hopefully, you'll have your own family. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.